Amazing Sunday, everyone! Welcome to our online hit service. Zechariah chapter 9 verse 12 says, "Come home, hope-filled prisoners. This very day I'm declaring a double bonus. Everything you lost, return twice over. Since this year is a year of recovery, let's claim na lahat ng nawala sa atin ay mababalik sa atin." Amen, right, Ate Ann? Yes, that's right, Mika. Kaya nga, wini-welcome din po natin ngayon ang ating mga first-timers na umaten ng ating online hit service. Welcome na welcome po kayo dito sa Amazing Breakthrough Church International. At syempre, welcome din po namin ang patuloy na kumokonek ang mga regular attendees, local and abroad. Welcome na welcome po kayo sa Amazing Breakthrough Church International. And before we start, yan, tayo pong lahat ay magsitayo, pumalakpak, sumayaw, magpuri at sumamba sa Panginoon ng buong puso. Amen! Amen. Amazing Sunday po sa ating lahat. Praise God. Welcome po sa Amazing Breakthrough Church International. Kaya it's time to celebrate. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, sa kasama mo, or even kung mag-isa ka lang, sabihin mo sa sarili mo, it's time to celebrate. Kaya kailangan, pag tayo ay nagpuri sa Panginoon, yung pinaka-the best natin. Amen po. Praise God. Sige nga, isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Sabi mo sa Panginoon, praise you, Jesus! Sabay-sabay natin awitin. Oh, you are God, and we lift you up. Keep singing, keep praising, we won't stop. Giving all you got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other. You are forever, Lord, over all. There's nobody like you, no one beside you. Sabay-sabay! Hallelujah! Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Sabay-sabay na palakpak. Isang malakas na sigaw ng praise God! Praise God! Boundless love, life before the sun. Your glory, eternal, never stops. Giving all you got, creation, keep singing. Oh, there is no other. You are forever, Lord, over all.
Kaya sabihin mo yan sa sarili mo ngayon, Lord, you have given me overflowing joy right now. Hallelujah. Lord, prepare our hearts right now as we receive your word. As we worship you right now, speak unto us. As we worship you right now, reveal yourself unto us. Hallelujah. Show us your glory right now. Holy Spirit, work upon us. Hallelujah. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, yeah. Hallelujah. Kung meron ka pinagdadaanan na laban right now, awitin mo ng buong puso ito at maniwalaan mo that God is fighting for you. That this battle belongs to the Lord and not yours. Makapangyarihan ang salita ng Panginoon, and as we worship Him, our hardships become blessing. There's power in the mighty name of Jesus. Every war He wages, He will win. Oh, I'm not backing down from any giant. 'Cause I know how this story. Sabay-sabay nating awitin. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see a victory. And I'm gonna see a victory. Yeah. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, Jesus, you're fighting for us. You're fighting for us. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Awitin mo ng buong puso sa Panginoon to ngayon. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I-declare natin lahat. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Sabay-sabay tayo lahat.
Praise God. Hallelujah. Magandang araw po sa bawat isa. Ngayon po, hallelujah, magpupuri tayo, magpapasalamat tayo sa Panginoon. Bago po ang lahat, tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Ang bawat isa po ay inanyayahan ko na tumayo. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay at ipikit po natin ang ating mga mata. Hallelujah. Bless your holy name, O God. We give you praise, we give you glory, O God. Lord, salamat, O God, sa magandang araw na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat sa bagong buhay, salamat sa bagong umaga, sa bawat araw, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin, Panginoon, sa kalakasan at kaligtasan, Panginoon, O God. Salamat po, Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, O God. Kaya nga po, Panginoon, ang araw na ito iaalay namin sa iyo, ang papuri at pagsamba. Kaya dalahin po namin, Panginoon, O God, tanggapin mo po, Panginoon, O God, ang aming pagpupuri, O Lord God. Tanggapin mo, Panginoon, O God. Hallelujah, ang aming Panginoon, O God. Pasasalamat sa iyo, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, ang lahat ng mga nakakonect ngayong araw na ito, O God. Hallelujah, i-bless mo po, Panginoon, O God. Katagpuin mo lahat, Panginoon, O God, ang bawat pangangailangan ng bawat isa. Ang mga may sakit karamdaman, Panginoon, O Lord God, pagalingin mo po, Panginoon. Ang mga nalulungkot, O Lord God, bigyan mo ng kagalakan, O Lord God. At ang mga tao, Panginoon, O God, na kinakapos, ikaw po, Panginoon, ang tumagpo, Panginoon, O God, ng kanilang mga pangangailangan. Lord, salamat po, O Lord God, sa walang hanggang pag-ibig mo sa bawat isa. Kaya nga po, Panginoon, masaya kami, Panginoon, O Lord God, sasalubungin ng iyong salita, kami po, Panginoon, O Lord God, ay patuloy, Panginoon, O Lord God, nang magbibigay ng hallelujah, ng papuri sa iyo. At ang bawat isa sa amin, Panginoon, O Lord God, ay patuloy po, Panginoon, O Lord God, magbibigay sa iyo, O Lord God, ng pasasalamat. Lord, i-bless mo po, Panginoon, ang man of God na maghahayag na yung salita. Ikaw po ang magbigay ng anointing. Ikaw po ang magbigay ng revelation, O Lord God. At kami naman po, Panginoon, bigyan mo ng understanding, O Lord God, sa bawat kapahayagan mo sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, O Lord God. At kami po, Panginoon, ay excited, Panginoon, na makikinig na yung salita. Salamat po sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Wow, praise God, praise and worship pa lang, ramdam na natin ang presensya ng Panginoon. Di ba, Ate Ann? Of course, sobrang ramdam na ramdam talaga ang presence ni Lord. Kaya nga ngayon naman, ang gagawin naman po natin, ila-like natin. Like mo na ngayon. Heart naman. Yan. And then, i-share po natin ang ating live stream. At kung meron ka namang mga mahal sa buhay, friends, classmates, office mates, and even your boss or your teachers, yan, i-mention po natin. Let's feel free to mention them, yan, sa ating comment box. Yan. And we also encourage everyone na mag-comment po tayo ng watching from. We encourage na ang bawat isa ay mag-comment. Kung ikaw ay nasa Luzon, from Taguig, ilagay mo ang watching from Taguig. Sige po, sabay-sabay po tayong mag-comment ng watching from. At meron din po tayong FB page. Yan, may mga Facebook page po tayo. After this service po, agad po nating i-like sa mga hindi pa po nakakapag-like ng ating FB page. Ang pangalan po ay ABCI Family. At meron din po tayong for young people. Ayan, ang pangalan po ay God's Army. I-like po natin ito upang maging updated po tayo sa gawain ng Panginoon. Yan. And of course, for our satellite churches, meron din po tayong FB page sa kanila. We have the ABCI Mindoro Satellite and ABCI Negros Oriental Satellite. And praise God, dahil meron na rin po tayong Instagram account. Yan, follow us at ABCI Family. And for our YouTube channel, please subscribe to Amazing Breakthrough Church International. Ngayon naman po, sama-sama po tayong makikinig ng salita ng Diyos. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan at i-welcome po natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostle Virgilio Serge Damias. Praise the Lord. Hallelujah. Again, it's Sunday, a holiday. Tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan ng bawat isa. Iayos natin ang ating sarili para makapakinig ng maayos. Praise God. Nakaupo ng maayos. Hallelujah. Nakasuot ng maayos.
at maayos lahat. Praise God. Hallelujah. Good day po sa bawat isa, Luzon, Visayas, Mindanao, and even abroad. Praise God. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Lord, salamat po sa araw na ito na kung saan ibinigay mo, Panginoon. This day is a holy day, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord God, dahil ni minsan di mo kami iniwan ni pinabayaan man. Thank you, O God, sa bawat isang nakakonect ngayon, Panginoon. Pagtibayin mo po, palakasin mo po. Maranasan nila, Panginoon, ng bawat isa, O God, na nakakonect ngayon, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, at the same time, ang kapangyarihan ng iyong salita. Anoint us, O God, hallelujah. Give that wisdom, anointing, knowledge, even, Lord God, sa mga nangangailangan ng kagalingan, dumaloy ang iyong kapangyarihan, makamtan ng kagalingan. Salamat po, Panginoon, sa iyong walang hanggang biyaya at pagpapala sa bawat isa sa amin. Thank you for your anointing. In Jesus' name, amen and amen and amen. Glory to God. Tayo po ay magsisimula ng mag-aral ng kanyang salita. Okay? Praise God. Konting review lang po. Hallelujah. Pinag-usapan natin, baka nakalimutan nyo na, that this year is a year of recovery. Praise God. At ano yung mga bagay nire-recover? Number 1, yung pong life recovery. And number 2 po ay, hallelujah, number 2 po ay faith recovery. Number 3 po ay, tawag nito, praise God, love recovery. And then, wealth recovery. And then, health recovery. At nandito tayo sa pinag-aralan natin, number 1, yung life recovery. When you say life recovery, it's all about spiritual life. Okay. Para ma-recover ang ating spiritual life, kailangan po, una, we need to walk with God. Yan. How to recover? Ang number 1, we need to walk with God. Number 2 po ay work with God. Yan. Ang number 2 po is work with God. Marami pong trabaho. Praise God. Kaya we need to work with God. Tatrabahuin po natin. Yung harvest po kasi hindi problem. Ang problem po ay harvester, yung worker. Kaya we need to work with God. Number 1, walk with God. Number 2, work with God. Ang number 3 po ay we need to worship the Lord. Kaya ang number 3, in order to recover our spiritual life, worship huwag pababayaan. It seems simple, but the thing is so important. Kaya yun po, ang pag-usapan natin, yung importance of worship. Natalakay natin, naumpisa natin yan last week, the importance of worship. Bakit? Sabi ng Zechariah chapter 14 ay no worship, no rain. That's why worship is so important. Bakit? Kasi no worship, no rain. Kaya kailangan po ay matutong mag-worship sa ating Panginoon. Why? No worship, no rain. Yan. Praise the God. Hallelujah. Worship brings blessings. Ano yan? Worship brings blessings. Sabi ng Genesis chapter 22, hallelujah, na kung saan simula sa verse 5, sabi, he said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Sino po ito? Si Abraham po. Nang inutusan siya ng Panginoon na i-offer ang kanyang anak na si Isaac. Sumunod po siya. At nung sumunod, dinala doon sa bundok na paghahandugan kay Isaac. Hallelujah. At itong instruction niya sa kanyang servants, na kung saan, stay here with the donkey while I and the boy go over there. Why? Ano yan? We will worship and we will come back to you. True enough na nag-worship sila, nakabalik. Praise God. Bakit? Si Lord nag-provide. Kaya worship brings blessing. Yan. Praise God. The moment Abraham worshiped the Lord, and the Lord provides. Kaya doon lumabas yung Jehovah Jireh. Yan. Worship brings transformation. Ito yung ay isa pang pinag-usapan natin. At dito tayo nagtapos. Dito ko idudugtong. Sabi, worship brings transformation that leads to what? To multiplication. What does it mean? Harvest of souls. Aba, ang pagsamba pala, nagdadala ng kaluluwa. Pag-anin ng maraming kaluluwa. Sino ang pinag-usapan natin dyan? Yun pong Samaritan woman. Saan? Sa John chapter 4, beginning verse 1. Sabi niya, the Pharisees heard that Jesus was gaining and baptizing more disciples than John, although in fact it was not Jesus who baptized his disciples. Verse 3. Okay. Hallelujah. When the Lord learned of this, he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had to go through Samaria.
Verse 5. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob, and given to his son Joseph. Verse 6. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about the 6th hour. Verse 7. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into the town to buy food. Verse 8, verse 9. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" For Jews do not associate with Samaritan. Verse 10. Praise God. Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water." Verse 11. "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with, and the well is deep. Where can you get this living water?" Praise God. Kaya nagtanong po ang Samaritan woman, "Where can you get this living water?" In short, ito po yung usapan ni Jesus at saka ng Samaritan woman na kung saan na hallelujah, nabaliktad ang pangyayari kasi ang nagsimula si Jesus na may needs. Ano yon? Tubig. Pero later on, nabaliktad. Yan. Yun ang mga magagandang bagay. Kaya nga, pag oras na mga kapatid, nagsishare po tayo ng salita ng Panginoon, kailangan po talaga, hallelujah, baliktarin natin lahat ng topic dapat papunta sa Panginoon para sa ganon, hallelujah, sila'y magkaroon ng interest, hallelujah, sa ating Panginoong Hesukristo. Just like what happened to the Samaritan woman. Kaya nga, nabaliktad. Sabi niya, where can you get this living water? Naging interesado po yung Samaritan woman. Kaya dapat pag tayo nagsishare din po, dapat interesting ang sinishare natin upang magkaroon ng buhay ito sa ating mga sinisharean at maging interesado din sila. Praise God. Verse 12. Anong sabi ng verse 12? "Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his son and his flocks and herds?" Verse 13. Praise God. Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I gave him will never thirst. Indeed, the water I gave him will become in him a spring of water welling up to eternal life." Ano ang ibig sabihin po nun, mga kapatid? Hallelujah. Ang nangyari po ay, hallelujah, sabi ko kanina, nabaliktad ang pangyayari. Hallelujah. At ngayon, ay naging interesado siya saan? Hallelujah, sa sinasabi ng Panginoon. Kaya sabi ni Jesus sa verse 13, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But the thing is, whoever drinks the water I gave him will never thirst." So interesting. For true enough, ang tanging makakasatisfy ng ating mga longings ay walang iba kundi ang ating Panginoon lang. Kaya nga, dapat talaga lahat, hallelujah, ay mailapit natin sa ating Panginoon upang sa ganon magkaroon ng satisfaction, magkaroon ng contentment. Praise God. Hallelujah. Yung problema mo ay matutugunan the moment you trust the Lord. The moment you introduce the Lord. Hallelujah. At magre-respond sila. Kasi sabi niya, "Indeed, the water I gave him will become in him a spring of water welling up to eternal life." Verse 15. Ang sabi niya, "The woman said to him," sumagot siya, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." In short, nag-response po yung Samaritan woman na gusto niya po yung inaalok ng Panginoon. Dati, ang humihingi ang Panginoon, tubig. Praise God. Nagulat yung Samaritan woman, bakit siya kinausap? Pero this time, nabaliktad ang pangyayari. Siya na ngayon ang naging interesado at siya ngayon ang humihingi ng tubig ng buhay. Nawa po ang bawat isa, hallelujah, ay magkaroon nitong tubig ng buhay upang sa ganon, ma-share din natin sa iba itong tubig ng buhay. Verse 16 ang sabi niya, he told her, "Go call your husband and come back." Sinabihan siya. Dahil nagkaroon siya ng interest, ang sabi niya ngayon, sige, gusto mo ito? Tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka dito. Verse 17, ano sabi niya? I have no husband. Yan. Praise God. Gusto mo pala nito? Sige, may requirements. Ano yun?
Tawagin mo asawa mo. Sabi niya, wala po akong asawa. Sabi ni Jesus, tama ka. May tama ka. Hindi. Praise God. You are right when you say you have no husband. Tama ka. Bakit? Sabi mo, wala kang asawa. The fact is, sabi niya, you had have 5 husbands. And the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true. Pambihira, nakalima na. Hindi nga lang niya asawa talaga. Bakit? Puro pangangasawa ang ginagawa. Grabe pala, ano? Grabe pala itong babaeng ito. Ang tindi pala ng buhay. Buti na lang natagpuan niya ang Panginoon. Dito tayo nagtapos sa verse na ito eh. Buti na lang natagpuan niya ang Panginoon. In short, kapatid, gaano man kasama pala, gaano man ka-hopeless ang situation ng buhay mo, gaano man kabigat ang problema mo, gaano man katindi ang pangangailangan mo, pag si Jesus ang nilapitan mo at pinagkatiwalaan mo, definitely ang Panginoon ay tutulungan ka niya. Ang Panginoon ay tatanggapin ka niya. Ang Panginoon ay kikilos siya sa buhay mo. Hallelujah. Kaya huwag patagalin. Huwag mo nang, hallelujah, tanggihan pa ang inaalok ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan. Hallelujah. Huwag mo nang hallelujah, ipospone pa ang desisyon mo. Pagkatiwalaan mo siya. Hallelujah. Only Jesus can satisfy your cravings. Only Jesus can satisfy your longings. Hallelujah. Kaya trust the Lord. Kaya sabi niya, although pag nag-decision ka, meron talagang price to pay, mga kapatid. May expose Na-expose ang babaeng ito. Pero kanino siya na-expose? Silang dalawa lang naman ng Panginoon ang nag-uusap. Na-expose. But the thing is, anything na ma-expose, huwag kang matakot, huwag kang mahiya. Bakit? Sabi ko nga noon pa, hallelujah, anumang na-expose, nalalantad, huwag kang matakot kasi the moment na-expose, magkakaroon ng himala. Pag ikaw may utang at na-expose, magalak ka. Bakit? Mababayaran na. Praise the Lord. Hallelujah. Nakakaya naman, huwag kang mahiya. Praise the Lord. Pag na-expose, sinabi may sakit ka, huwag kang matakot. Praise God. Kahit pa sabihin ng doktor na wala ng pag-asa, hindi totoo yan. Dahil ang pag-asa natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Gagaling ka. Praise God. Anything. Yan. Na-expose ang kasalanan mo, huwag kang matakot. Bakit? Hallelujah. May Panginoon ngayon na maglilinis, magpapatawad sa iyo. Hallelujah. Kaya ito na-expose tong Samaritan woman. Hallelujah. Na kung saan, I have no husband. Sabi ni Jesus, you are right. When you say you have no husband. Why? The fact is, you have had 5 husbands. And the man you now have is not your husband. That's why Jesus said, what you have just said is quite true. Oh. She was exposed. Praise God. Hallelujah. Kaya I repeat, ano man kasi ang kalagayan mo, huwag mo nang itago sa Panginoon. Mas maganda ilantad mo. Expose it to God para masolusyonan yan. Alala nyo yung nangyari po sa John chapter 8, yung pong adulterous woman, na talagang sinubaybayan ng mga Pharisees, kasi in-expose, kinuha, dinala sa harapan. Grabing yun kahihiyan yun humiliation yun, matinding humiliation. Oh, ang sabi ni Jesus, simple lang. Sino mang walang kasalanan, siyang bumato, siyang unang bumato. Lahat na wala Bakit? Lahat ng mga gumawa din at nakahuli sa kanya, lahat makasalanan, pare-pares lang din naman ang ginagawa nila. Pero pagdating sa harapan ng Panginoon, she was not condemned. Rather, she was forgiven. Kaya anything na ma-expose, huwag mong ikatakot. Bakit? Masusolusyonan niya. Naalala ko si Pastor Robert, nung Friday ba yun, na kung saan meron siyang radio program, siyang nagturo doon sa tanghali ng yung Super Rich God. Ang sabi niya, huwag niyong problemahin yung mga problemang walang solusyon. Bakit? Pag pinroblema niyo yung problemang walang solusyon, hindi masusolusyonan. Kaya huwag mo raw problemahin yung problemang walang solusyon. Or else, hindi masusolusyonan. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Kaya itong babaeng ito, nung na-expose ngayon sa Panginoon, hallelujah. Ano kayang nangyari? Kaya sabi niya, I want that water of life. Hallelujah. Hey, call your husband. Are you willing, hallelujah, to expose your life unto God? Hallelujah. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot, kapatid. Ang Diyos ay kumakatok ngayon sa iyong puso. Tinatawag ka niya. Na gaano ka man karumi, ikaw ay handa niyang linisan
patawarin, baguhin ang iyong buhay na dating hopeless, magkakaroon ng pag-asa, ng kagalakan. Hallelujah. Makikita mo, magbabago ang iyong buhay. Hallelujah. In this year of recovery. Maging totoo tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Verse 19. Tuloy natin. Yan. Sir, the woman said, I can see that you are a prophet. From Sir, Rabbi, ngayon, tumaas lalo, nadagdagan pang kaalaman niya. Bakit? Sabi ko nga last week, na kung saan dapat lumalim ka. Kasi, yung mga bagay na mga expensive, yung mga bagay na kung saan ay anong tawag nito? Hindi ko tuloy maalala yung, hallelujah, precious yun. Mga bagay na precious, wala sa mababaw, nasa malalim. Ano ba yung pearl na mahal? Praise God. Hallelujah. Yan. Nasa malalim na dagat yun. Wala doon sa mababaw. Ang masasarap na isda, nasa malalim na dagat yun. Wala sa mababaw. Kaya dapat lumalim ka. Kaya sabi niya rito, lumalalim pagkakilala niya sa Panginoon. I can see that you are a prophet. Why? She was exposed. Nakikita ko, sabi niya, propeta ka. Our fathers worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Hallelujah. Praise the Lord. Baklase, biglang yung usapan medyo nag-shift. Praise God. In short, hallelujah. Si Lord kasi, ano ang nakaraan mo? Kalilimutan niya pag lalapit ka sa Kanya. Just humble yourself. At pag oras na humingi ka ng tawad, hallelujah, si Lord, patatawarin ka niya, lilinisin ka niya, at magkakaroon ng shifting ang buhay mo. Ano mangyayari? Hallelujah, hindi na babalikan yung nakaraan mo. Kaya dito nag-shift ang usapan eh. Saan ang usapan na yung nag-shift? Sa worship. Kaya nga shift eh. Praise God. Nag-shift ngayon ang usapan. Praise God. From black sheep to worship. Dati, worship. Ngayon, nag-worship. Ang pinag-usapan. Kaya sabi, our Father worship on this mountain. Nag-shift ng usapan. But you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Kaya pinag-uusapan na ngayon ay place of worship. Hallelujah. Ngayon po, ang place of worship natin, dito po, online. Kaya nga, huwag mong pababayaan eh. Online na, a-absent ka pa. Ang pinakamasaklap, online na, late ka pa. Yung iba kukonek lang pag message na. Wag ganun. Dapat simulan mo. Praise the Lord. Saan? Hallelujah. Ka lang silip-silip, lalo na pag standby pa lang. Magsimula ka na doon. Pagdating sa YouTube nga, tutok na tutok ka eh. Pagdating sa live stream, bawas, message lang. Lalo na pagtapos ng message, alam na yun, offering na. Biglang bababa yung viewers. Huwag ganon. Praise God. Hallelujah. Praise God. Kaya nga, lagi namin sinasabi, pag oras na, nag-message yung mga leaders, naku sana, huwag mo na po kayong alis. Huwag mo na kayong alis. Alam na offering na. Hindi na nga nag-offering, hindi pa pinanood. Yan, huwag ganon. Yan, praise the Lord. Glory to God. Kaya, ang kagandahan dito, ang dumi ng buhay nitong babaeng to eh. Biruin mo. Nakalipas niyang lalaki, 5. Ika-6 yung sinasama. Pero tingnan mo, nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng kaayusan ng kanyang buhay. Bakit? Lumalim siya. Hindi niya inalisan eh. Praise God. Alam, yung pagkalkal ng buhay niya, go call your husband. Tapos sasabihin niya, you are right. When you say that, you have no husband. Tama ka. Sabi mo, wala kang asawa. Pero, in fact, sabi niya, meron ka na 5 kinasama. Masakit yun ha. Masakit yun ha, pero hindi siya nagtampo. Yung iba, hindi nga masakit ng sinabi, tampo na kagad. Masakit yun. Bakit? In-expose siya. Pero mo, binilang pa yung kinasama, 5, naka-5 ka na. May iba pa yung, meron kang bagong kinakasama ngayon. Ang sakit nun. Ang sakit nun. Hallelujah.
Kaya nga, naku kapatid, hallelujah, wag mong tingnan kung gaano karumi ang iyong buhay. Si Lord, handa ka niyang linisin. Handa ka niyang patawarin. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Handa niyang baguhin ang iyong buhay. Kalimutan mo na ang nakaraan. Sabi nga ng kanta, kalimutan mo na ang nakaraan. Ngayon'y nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga dati mong gawi na palagi ng mali at hindi kasiya-siya sa may kapal. Meron bang taong nagbihis pero hindi naligo? Praise God. Hallelujah. Glory to God. Kaya kapatid, hallelujah. Huwag mong i-allow na yung kahapon mo sirain ang kasalukuyan mo. Bakit? Wala kang kinabukasan. Huwag mong pentulutan yan na ang kahapon ay sisira ng pangkasalukuyan. Dapat ang kahapon ay maging aral para maayos mo ang kasalukuyan at maging maganda ang kinabukasan. Yan. Praise the Lord. Nagiging makata na ako. Purihin ang Panginoon. Ganyan ang nangyari. Saan? Sa Samaritan woman. Kaya ang pinag-usapan, nag-ship bigla. Saan? Sa worship. Ay, hindi worship tuloy. Worship. Nag-ship saan? Sa worship. Verse 21. Praise the Lord. Ano sabi? Jesus declared. Tingnan niyo po Jesus declared. Paganda na ang usapan. Hallelujah. Nag-ship na yung usapan. Sinabihan siya ng Panginoon. Hallelujah. Na sana mapakinggan mo ng maayos to. Sinabihan siya ni Lord. Ano sabi sa kanya? Believe me, woman. Maniwala ka sa akin. Ginang babae. Maniwala ka. Sabi niya, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. Sabi niya, parating na ang oras na ang saan, na kung saan ay sasambahin mo ang Ama. Hallelujah. Kahit saan. Kahit saang bundok pa. Praise God. Sabay sabi niya, verse 22, you Samaritans, worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Glory to God. Hallelujah. Biglang nagkaroon ng kulay ang buhay ng Samaritan woman na ito. Praise God. Kaya minsan, alam mo, babalikan lang natin, pinag-uusapan natin sa Samaritan woman, di ba sabi ko last week, trabaho ng babae, ang pagigib. Matindi yun Tinding sakripisyo yun, mga kapatid Kasi, hallelujah, hindi naman malapit yun May effort talaga yun. Tapos, may bit-bit pa, tapos kibabae niyang tao Praise God. Siguro may tsura rin itong babaeng ito. Kasi biro mo, nakalima na Kung wala ba yung tsura yan, wala siyang wala siyang mabiktima. Pero nagtiyaga siya Nagtiyaga siya. Ang tindi ng sakripisyo, buhat dito, buhat doon. Hindi naman digulong tsak yung balde nun. Pero yung pagtsatsaga niyang ganon, nagkaroon ng bunga. Yun pala, yung tubig na yun, maglilinis sa kanya. Bakit? Natagpuan niya talaga yung tubig ng buhay na naglilinis ng kasalanan. Praise God. Hallelujah. Nakapagtagpuan niya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Yan. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, hallelujah, don't be discouraged. Kung may mga dinadaanan man na buhay na kung saan ay punong-puno ng challenge, punong-puno ng kabigatan, huwag ka madi-discourage, kapatid. Pagtiwala sa Panginoon. Hallelujah. Na darating ang oras, kakaroon ng pagbabago sa iyong buhay. Tandaan mo, pag pumasok ka sa yungib, tatandaan mo, madilim. Pero sa dulo ng yungib, merong liwanag. Bagong umaga, bagong pag-asa, bagong liwanag mula sa iyo, bagong yugto at pag-ibig mo. Yan. Praise God. Yan ganda. Kanta natin yan Compose natin yan. Hallelujah. Bagong umaga, bagong pag-asa, bagong liwanag mula sa iyo.
at pagkilo. Bagong yugto at pagkilos mo. Yan ang bagong pagkilos. Praise God. Sa iyong mga kamay, ang buhay ko ay inaalay. Sa iyong mga kamay. Yan na. Ang buhay ko ay tagumpay. Oh! Kalimutan ko na eh. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Merong bagong umaga. Merong bagong pag-asa. Hallelujah. Kaya paano mo marirecover spiritual life? Ayusin mo lang pagsamba mo. It seems simple, but the thing is powerful. Kasi worship is more than a song. Oh, praise God. But the thing is, it includes song. Kaya minsan, hallelujah. Ang mga Pilipino mahilig sa musika eh. Nag-aalis to ng hallelujah. Nagpapagaan kasi ang musika eh. Eh pag sabi yung pagsamba, may kasamang musika. Nagpapagaan to eh. Kaya tingnan mo, pag hallelujah, bigat na bigat ka, may bigla kang narinig na kumanta. Hallelujah. Bigla kang nagaanan. Pag ang sama naman ng boses, bigla ka namang nabigatan. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya payusin mo na lang kung ano yung pakikinggan mong musika, di ba? Hallelujah. Pero kung ikaw sumasambat may nagagalit, huwag mo na lang intindihin. Kantahan mo na lang siya. Sa tuwing ako'y umaawit, tuwang-tuwa ang Ama sa langit, ang diablo naman, naku, siya'y galit. Yan. Yan ang depensa pag ikaw ay sintunado. Praise the Lord. Kahit na yung praise na yun lang, yun na lang isa ulo mo, meron ka ng pang-depensa. Di ba? Praise God. Hallelujah. Yung bang yung mga pagkumakanta ka nagigiba ang mga pader ng bilangguan? Yan, naalala mo yon? Sa Book of Acts? Praise God. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Kaya dito, ulitin ko, balik tayo sa Samaritan woman. Grabing pagtsatsaga, araw-araw bumabalik. Kaya sabi ng Samaritan woman, nagkaroon siya ng interest. Gusto ko po niyan para hindi na ako umigib. Pero, hallelujah, yung kanyang longings, higit pa doon ang kanyang natanggap. Ay, praise God, pinag-usapan nila ang pagsamba. Verse 23, sabi niya, yet a time is coming and has now come. Praise God. Dumating ng panahon, sabi niya, ang oras na at ito na, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. Praise God. Hallelujah. Dumating ang panahon na hallelujah. Yung true worshiper, yung totoong sumasamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan. Why? For they are the kind of worshipers the Father seeks. Yung mga totoo pala, yun ang hanap ng Panginoon. Praise God. Yung mga totoo. Sabi ko nga, di ba? Last week ba yun? Anong Wednesday ko sinabi? Na kung saan, dito po sa Parañaque, nagsimula na talaga, implemented na bawal na ang plastic. Yan. Anong Wednesday ngayon? Praise God. Hallelujah. Hindi na pwede ang plastic. Dapat sa church, tanggalin na rin. Alisin na rin. Hindi na pwede ang plastic. Ang hinahanap ng Ama, sabi, for they are the kind of worshiper the Father seeks. Sino yon? Yung true worshiper. Yan. Praise God. Be a true worshiper. Kapatid, pag ikaw ay kukonect, gawin mong totoo. Kaya nga huwag kang kukonect ng yung doon lang huwag kang kukonect ng nakalabas, nakabukas nga, nakakonect ka, pero hindi ka naman nakikinig. Huwag mong gagawin yon. Praise God. Bakit? Ikaw ang lugi rin naman. Hallelujah. Hindi si Lord ang lugi doon. Hindi rin yung network leader mo. Ikaw mismo. Hindi mo papakinabangan ng kanyang salita eh. Kaya ang worship, kasi kasama mo ang Panginoon eh. Doon ka nabababad. Kaya doon ka nababago. Praise God. Hallelujah. Pag nagbabad ka sa kanyang presensya, tingnan mo, kakaroon ka talaga ng interest. Hallelujah. Kaya ayusin. Ang pakikinig ayusin. Kaya nga sabi ko, ang pag-connect, lalo na online ngayon, hindi tayo nagkikita-kita eh. Sa live stream, hindi ko kayo nakikita eh. Pero nakikita kayo ng Panginoon. Kaya pakita mo talaga yung interest mo. Dapat totoo ang pag-connect para maranasan mo ang totoong Diyos na buhay. Ayaw mo ba
na ma-recover, magkaroon ng kakaiba at mas maganda, mas dakila na taon itong 2021 sa'yo? O gusto mong maging maulit din lang yung nangyari ka nung last year at saka nung iba pang taon? Hallelujah. O gusto mong magkaroon ng pagbabago ang iyong buhay, mas maganda, mas maunlad, at saka mas, hallelujah, malapit sa Panginoon. Yun ang pinakamaganda sa lahat yung relasyon mo sa Diyos Kasi everything follows. May domino effect yan Praise God. Be a true worshiper. Kasi yung worship, hallelujah, isa yan para makarecover yung spiritual life mo. Hallelujah. Pag sabi ko nga, 'di ba, kung sinong lagi mong nakakasama, 'yun ang makakamukha mo. Praise the Lord. Glory to God. Kaya sabi ng verse 24, God is spirit and his worshipers must worship in spirit and in truth. Praise God. Hallelujah. Kaya ano nangyari? Dahil sa pagsamba, hallelujah, nagulat siya. She paid the price. Are you willing to pay the price? Hallelujah. Ginawa ng babae yun, yung Samaritan woman. She paid the price. Ano nangyari? Ito ang resulta. Result of transformation. Verse 39. Tingnan niyo po yung result ng transformation. Verse 39. Anong sabi po doon? Many of the Samaritans from that town believed in Him. Kanino? Kay Jesus. Because of the woman's testimony. Hallelujah. Marami daw mga Samaritano na na doon sa bayan na yun na kinalalagyan ng Samaritana ay naniwala sa Panginoon. Bakit? Dahil sa patotoo nung babaeng yun. Wow! Grabe! Ganda naman yan. Ulitin ko, marami sa mga Samaritano mula doon sa bayan na yun nanampalataya, naniwala sa ating Panginoon, hallelujah, because of the woman's testimony. Sa patotoo, dahil sa patotoo, naniwala. Bakit? Nagpakatotoo talagang shock talaga ang mga Samaritan doon na mga kababayan niya. Biruin mo sa dami ng kinasama. Para bang wala ng pag-asa, marumit, pinandidirian. Kaya nga, tingnan niyo po yung oras ng pag-iigib niya. Yung mainit na oras na langanin, pinakamainit. Bakit? Walang taong kasama. Dahil it can be outcast sa society because of her life, because of her lifestyle. It can be talagang viral yung babaeng yun doon na kilalang kilala siya. Naku, dami asawa niyan. Ganun. Pero, hallelujah, kaya wala siyang kasama Kaya natakpan niya lang doon si Jesus Pero suddenly, nagkaroon ng pagbabago. Bakit? Na-meet niya sa ang Panginoon Jesucristo. Nag-encounter sila one-on-one. Praise God. Mga kapatid, let's pray na itong taong ito, na natin. Hallelujah. Magawa natin uli yung encounter. 100%. Ang dami ng naka-sked. Come on, pray nyo. Hallelujah. Pati yung sa Visayas natin. Praise God. Sa Negros, mag-encounter tayo. Diyan sa Zamboanga, Sibugay, mag-encounter tayo dyan. Glory to God. Hallelujah. Yan. Pag-pray nyo na maging ayos na ang lahat para makapag-encounter na natin uli. Makapag-encounter na tayo uli. I mean, tingnan nyo itong Samaritan woman na to. Na-encounter si Lord. Anong nangyari? Karoon siya ng patotoo. Hallelujah. Dahil sa patotoo niya, maraming nanampalataya. Kapatid, ngayong araw na ito, hallelujah, tutuhanin mo ang pagsamba mo sa Panginoon. I challenge you. Hallelujah. Ngayon, yung pag-connect mo, gawin mong totoong totoo. Hallelujah. Kasi sa totoo lang, magpakatotoo tayo. Naintindihan ko, pag bago lang, siyempre, hindi ganun ka interesado. Pero hindi po pwedeng manatiling ganun Praise the Lord. Hallelujah. Lalo na, kung ikaw, mayroong mga bagay-bagay na hinahanap na hindi mo natagpuan talaga.
Ako nang nakilala ko si Lord. Hallelujah. Praise God. Kaya nga sabi ko, wala akong natanda ang absent eh. Absent ko eh. Talagang nagtuloy-tuloy ako sa Panginoon eh. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Tapos after 2 months, alam niyo ba na ang pastor ko, binigyan niya ako ng pagkakataon na mag-preach. And sabi niya, the best preaching is your preach testimony. Ano yung preach testimony? Preaching your testimony. Yun ang pinaka-powerful eh. Bakit? Ang ipapatotoo mo, yung ginawa ng Panginoon at nangyari sa iyo sa buhay mo. Sana, mula ngayon, simulan mo ito. Praise God. Hallelujah. Why not hindi mo gayahin itong ginawa nitong Samaritan woman? Because of the woman's testimony, sabi niya, many of the Samaritans from that town believe in Jesus. Believe in the Lord. Bakit hindi mo simulan? I challenge you. Kaya after this, itong Sunday na to, itong araw na ito, kahit na hindi mo na ipagpalbukas pa, pagkatapos nito, may nakita kang kaibigan, bakit hindi mo ipatotoo? Uy, nakarinig ko ng salita ng Diyos. Powerful. Alam mo, gusto ko nang magbago eh. Kamaya, kung ikaw ay alipustahin, kung ikaw ay persecute, kamaya. Etong babaeng ito, pambihira. Praise the Lord. Dati siyang kilalang masama eh. Pero ang ginawa niya, no, nilantad niya buhay niya. Kaya nga siya nagte-testify. Oh, hallelujah. Praise God. Yung kanta nun, no, 80s to eh. Natutunan ko to. Saan ko pa ito natutunan pa? Mula sa Laguna yun. Doon ko narinig tong kantang ito eh. Yung summer capital ng Laguna. Maalala ko, yung parang ano rin yan eh. Yung daan yan eh. Parang Baguio, Little Baguio. Patotoo yun. Ewan ko kung compose nila yun. I once was a fool and a sinner who walked without the Lord. But now I found my Savior. Kalimutan ko na eh. Tapos mayroon pang narration yan eh. Dati ako isang makasalanan. Yan. Hindi ko alam ang katotohanan. Dahil etong sinasabi ko'y imbento lamang. Hindi ko, nakalimutan ko na eh. Kaya imbento ko na lang itong mga susunod na to. Praise God. Patotoo, I think, compose nila ito eh. Hindi ako nagkakamali. Kasi po, ano to? Hallelujah. Hindi ko ma-recall talaga. Hindi kaliraya. Praise God. Quezon yun. Ano yun eh? Sigsag-sigsag ang daan. Pinagdudugtungan ng Quezon at saka Laguna. Kasama ko yung aking kaibigan, kumparing pastor doon. Praise God. Nagturo kami doon about baptism of the Holy Spirit. Hindi pa ako ordained noon. Praise God. Hallelujah. Kapatid, si Lord, alam mo ba na tinatawag ka niya ngayon? At hallelujah, wala siyang pakialam sa nakaraan mo. Gusto mo bang mabago? Gusto mo bang maranasan siya? Katulad nitong babaeng to. Yan. Praise God. Kaya simula ngayon, be a true worshiper. Magbabago ng buhay mo to. Praise God. Wag lang connect. Maging totoo. At ang totoo, ay ano, may patotoo. Ang totoong kumokonek, may patotoo. Kaya nga dito, hallelujah, sa FB page natin, once a week, ay ano, meron tayong testimony. Come on, kontakin mo yung nag-invite sa'yo. At kung hindi ka naman na-invite, nakita mo lang to. Come on, message mo kami. Praise the Lord. Malaman namin yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Magpatotoo ka. At pag ito'y naranasan mo, huwag kang mahiya. Just like the Samaritan woman. Oh, nagpatotoo siya. Oh. Many of the Samaritans from that town believe in Him because of the woman's testimony. Anong sabi niya? He told me everything I ever did. Tingnan mo yan ha. Tinamaan ng husto sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Oh. Sinabi niya sa akin lahat ng ginawa ko. Tinamaan ng husto. Hindi nagtampo. Tinamaan ng husto. Oh. Ay, alam mo ba? Nasama, sinabi niya lahat ng mga ginagawa ko. Hindi niya ako kilala. Oh. Kaya, verse 40, ano sabi niya? So when the Samaritans came to him, they urged him to stay with them and he stayed 2 days. Praise God. Kaya tingnan mo, napanatili nila si Jesus doon. Ilang araw. Hallelujah. So bang maranasan siya? Praise God. Hallelujah. Kasi ngayon, alam niyo po,
ang buhay mananampalataya, hindi boring. Hindi yan boring. Oh. Nagiging boring lang yan pag ano? Pag hindi totoo. Boring lang yan pag ano? Pag hindi lumalago. Pero the moment na naging totoo yan, the moment na naging, hallelujah, naging malago ka sa Panginoon, hallelujah, may enjoy mong paglilingkod sa Panginoon. Konting patotoo uli. Sabi ko nga nun, sa batch namin nun, akala nila, ako yung hindi totoo eh. Praise God. Kaya nga, ila-line up mo yung mga kabats ko nun, kung sino ang unang magbabackslide, ang nasa isip nila ako. Pero salamat sa Panginoon. Bakit? Tumugon ako sa kanyang panawagan. I really praise God dahil yung pastor ko po, hallelujah, ay ginamit ng Panginoon. Hallelujah. Bakit ko narating ang level na ito? Sana magkaroon to ng buhay. Hallelujah. Hallelujah. Etong mga salitang ito, magkaroon ito ng kapangyarihan sa mga naririnig mo. Purihin ang Diyos. Glory to God. Hallelujah. Kaya, anong nangyari? Okay. Verse 41, sabi, and because of His words, many more became believers. Ayun. Bakit sa, hallelujah, nag-stay si Jesus doon. Hallelujah. At pagkatapos, ayun, nagturo. Kaya alam niyo po, pero ang gusto kong bigyan ng pansin dito saan nagsimula? Yung woman's testimony. Yan. Nagsimula yung patotoo niya. Dumami. Kaya tina-challenge kita ha. Sa umpisa, di po alam, patotoo lang muna gagawin mo. Mag-invite ka. Umattend ka ng cell group. Kaya lahat ng nakaka-connect dapat umattend ng cell group. Part yun ng worship. Ang cell group, 1 hour lang yan. Praise God. Ano yun? Parang talakayan lang yan. Talakayan. Praise God. Parang meron kayong palabas na may forum ng ganun. Mag-i-invite ka lang. Yan. Praise God. Pag-usapan nyo, kamusta ka? Yan. Praise God. Hallelujah. Gusto mo bang mabago buhay mo? Gusto mo bang magkaroon ng kulay? Hallelujah. Gusto mo ba na maging masaya? Hallelujah. Kaya pagdating nun, verse 42, they said to the woman, we no longer believe just because of what you said. Now we have heard for ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world. Grabe. Hallelujah. Ano yan sa verse 40? Balik nga natin doon sa verse 40. Anong sabi niya? Verse 39 pala. Sabi niya, many of the Samaritans from that town believe in Him. Why? Because of the woman's testimony. Sabi nung Samaritan, he told me everything I ever did. Yan. That's why. So when the Samaritan came to him, they urged him to stay with them, and he stayed 2 days. At naranasan nila, andun, nakasama nilang Panginoon sa Kristo. Verse 41, balikan ko yung verse 41. And because of His words, many more believers. Praise God. Alam mo, pag ang pinag-uusapan, salita ng Panginoon, hallelujah. Interesting talaga yun dadami ang mananampalataya. Kailangan mga kapatid, ngayong panahon na ito, hallelujah, ang padamihin natin ay mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. All truths are parallel. Pag naging marami, hallelujah, ang bawat laman ng church, ang bukang bibig salita ng Diyos, maaapektuhan ng ating bansa. Bakit? Magkakaroon ng pag-asa. Dami pong mga fake news ngayon. Ang dami pong masasamang balita ngayon. Ang dami pong mga pangit na balita ngayon. Kaya nga kailangan po ngayon ay mabuting balita. Ano ang mabuting balita? Di ang kanyang salita. Ang salita ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Yun ang dapat nating ang ikalat natin. Mabuting balita. Praise the Lord. Yan ang ikinakalat. Hindi kung ano-ano. Hallelujah. At pag dumami ang mananampalataya sa Pilipinas, hallelujah, gaganda ang Pilipinas. Hallelujah. Ang mangyayari, paganda ng paganda ang buhay mo, pabuti ng pabuti ito,
Payaman ng payaman ang gagawin sa'yo. Yan ang pangako ni Jesus. Yan. Share the good news. Come on. Kaka-recover ka, kapatid, ngayong taong ito. Purihin ang Panginoon. May mababago, may maaayos. Mahaharap mo ang taong ito na puno ng pag-asa. Hallelujah. Hindi ka na mamumroblema ng problemang walang solusyon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Alala ko yung kwento pa ni Pastor Robert para tumawa kayo. Pulot ko yun. Nung Friday yun ng tanghali. Hallelujah. Yung magkwento ng maglolo. Anong sabi doon? Praise God. Nakita ng lolo, nasa bahay si lolo at saka yung apo. Nakita ng lolo, kasi yung apo niya, laging absent ng absent Hindi pumapasok Oh, parang yung, wala lang. Praise God. Laging absent ng absent. Nakita ng lolo, parating yung lolo yung teacher sa bahay nila. Kaya sabi ng lolo, Apo, magtago ka. Bakit po? Bakit po, lo? Sabi niya, yung teacher mo parating. Absent ka na naman kasi. Lagot ka. Magtago ka po. Sabi nung apo, Lolo, bakit? Kayo po ang magtago. Ba't naman ako magtatago? Ikaw, kasi siya ang hahanapin niya. Hindi po, lolo. Kasi magugulat po yung teacher ko. Bakit? Magtago nga po kayo. Magugulat kasi lolo ko ang teacher ko pag nakita kayo. Bakit naman siya magugulat? Kasi po, ang sabi ko sa teacher ko, patay na kayo. Tindi nung apo, no? Sabi ko sa teacher ko, patay na kayo. Dadalaw siya, hindi niya alam. Kala niya dumadalaw lang kayo. Ala lang, hehehe. Praise God. Yun ang mga pinagkukwento lang ni Pastor Robert Dami ang mga request na mga kwento doon nakita ko Praise the Lord. Hallelujah. Kasi sabi niya, laughter, mahalaga daw maging masaya. Kaya nag-comment lang ako sa kanya, laughter is a good medicine. And if you laugh without a reason, you need a medicine. Praise God. Kaya, verse 42, they said to the woman, we no longer believe. Why? Just because of what you said. Now, we have heard for ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world. Imagine, sa bayan na yun, naranasan nila, nanampalataya sila sa Panginoon, dinalaw sila. Bakit? Anong pinagsimulan? Yung patotoo ng Samaritan woman. Dinalaw ng Panginoon Kristo ang lugar dahil sa patotoo ng Samaritan woman. Gusto mo bang dalawin ng Diyos ang pamilya mo? Gusto mo bang dalawin ng Diyos ang barangay mo? Gusto mo bang dalawin ng Diyos ang syudad mo, ang munisipyo mo, ang bayan mo? Ang bayang Pilipinas? Magpatotoo ka sa mga nararanasan mo sa Kanya. Praise God. Kaya huwag babaliwalay. Simple lang, dati ako po'y ganito. Pero salamat sa Diyos, nung isinuko ko ang buhay ko, nakilala ko siya, nagkaroon ng pagbabago sa aking buhay. Hindi man magandang nakaraan, pero maayos na ang kasalukuyan, kaya merong magandang kinabukasan. Amen? Can you say amen to that? And praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Kaya anong nangyari? Hallelujah. Lumawak ang alin? Ang ebanghelyo na ipalaganap ang ebanghelyo, nagkaroon ng maraming mananampalataya. Yan ang ating gagawin kung gusto nating makarecover yung ating spiritual life ngayong taong ito. Purihin ang Panginoon. Praise God. Next week, mayroon po tayong pag-aaralan dyan, itutugtong pang-apat. Praise God. WWW yan. Yan. Praise the Lord. Kaya next week na po natin pag-usapan niya. Gusto ko lang po kayong i-challenge, mga kapatid. Kung first time ka, mag-decision ka ngayon. Gawin mo, hallelujah, Panginoon, ang ating Panginoong Jesus sa iyong buhay. Magsuko ka ng buhay sa Kanya. Hallelujah. Gawin mong totoo. Maging totoong mananamba ka. Para sa ganun, hindi ka na mangamba. Be a worshiper, not a warrior. Any kind of problem, God has a solution. Just trust Him.
Hallelujah. Gusto mo siyang maranasan? Gusto mo ba siyang gawing Panginoon? Hari ng iyong buhay? Kung gusto mo, if this is your first time, second time, third time, fourth time, or many times, but not yet decided to surrender your life to God, make a decision today. Surrender your life to God so that you will become a true worshiper. Makikialam ang Diyos sa buhay mo. Gusto mo ba yon? Tumayo ka. Hallelujah. Itaas mo ang iyong dalawang kamay. Pumikit ka. Igaguide kita sa panalangin pagtanggap. Gawin ang panalangin mo to, ha. Igaguide lang kita. Hallelujah. Panginoon, lumalapit po ako sa iyo. Nagpapakumbaba po ako sa iyo. At nagsisisi sa lahat ng kasalanan ng aking nagawa. Patawarin mo po ako. Linisan mo po ako ng kabanal-banalang dugo. At sa oras na ito, isinusuko ko ang aking buhay. Panginoong Hesus, binubuksan ko ang aking puso. Mula ngayon, tinatanggap kita at ipinapahayag ng aking labi na mula ngayon, ikaw, Panginoong Hesus, ang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay at hari ng aking buhay. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa kalinisan. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations. God bless you. At sa oras na ito, imbitasyon para sa lahat. Hallelujah. Bakit hindi mo gawing totoo ang pagsamba mo sa Panginoon para maranasan mo ang naranasan ng Samaritan woman? At ang dala nito ay harvest of souls. Multiplication eh. Why? Because of transformation. There will be multiplication the moment nagkaroon ng transformation. Mabago talaga. Bakit? Hallelujah. Mahirap magpatotoo kung walang ipapatotoo. Kaya naman walang maipatotoo. Bakit? Hindi kasi totoo. Nalaman nyo na ang patotoo at katotohanan. Tumayo po tayong lahat. Praise God. Hallelujah. Nice. Hallelujah. I challenge each and everyone na maging totoo ang pagsamba. Makikita mo ang Panginoon na ito magpapakatotoo sa iyo. Itaas natin ang ating dalawang kamay. Pumikit po kayo. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sa mga salita mo, dahil buhay ka at makapangyarihan ka. Panginoon, hallelujah. Hayaan mo po, O Diyos. Hallelujah. Na kung saan, sa oras na ito, God. Hallelujah. Dahil sa mga patotoo ng mga nakakonect ngayon na ginawa mo sa kanilang buhay dahil sila'y nagpakatotoo, Panginoon, magkakaroon ng harvest of souls. Walang ikakahiya, Panginoon, dahil ginawa mo ito sa aming buhay. Just like that Samaritan woman, because of her testimony, Lord God, many believed the Lord. In that town, Lord, ang bawat isa ngayon, Panginoon, nakakonect, O God, magiging patotoo sa kanyang pamilya, sa kanyang kaibigan, katrabaho, kabarangay. Hallelujah, kababayan. Salamat po, O God. Anoint mo po ang bawat isa. Magkaroon ng katapangan. Hallelujah, para ipahayag at magpatotoo, Panginoon, yung naranasan nila sa iyo simula nung makilala ka nila. Salamat po, pagpalain mo po, magamit mo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Congratulations. Huwag kang aalis. It's a new era, let it begin. It's untold favor, we're walking in. Your word was spoken, and we believe. You pour out blessing, we receive it all. It's a new day, we're on top of the world. And oh, it's a new sound that we're singing out. Everybody celebrate, 'cause we're living in the greatest days. Lifting up the highest praise, 'cause you're worthy, oh you're worthy. Luke chapter 6, verse 38 says, "For if you give, you will get. Your gift will return to you in full and overflowing measure, pressed down, shaken together to make room for more and running over. Whatever measure you use to give, large or small, will be used to measure what is given back to you."
tayong lahat. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Taas ang dalawang kamay. Masaya, nakangiti. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay darako sa benediction. Salamat po Diyos. Ngayong araw na ito ay nabusog kami ng iyong salita. Naranasan namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong salita. Lord God, hallelujah, mula ngayon, Panginoon, matututong mag-testify ang bawat isa for your glory. Magagamit mo po ang bawat isa para lalo pang maraming makaranas ng kaligtasan, Panginoon, makakilala sa iyo. Gamitin mo po ang mga kapatirang ito, Panginoon, na nakakonek ngayon. Dahil nakilala ka nila, ipakikilala ka rin nila sa iba, Panginoon. Salamat po. Let your anointing, O God, yung boldness, Lord, dumaloy sa bawat isa. At Lord, pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, na naninindigan sa katotohanan. Salamat po, God. Patuloy na proteksyon sa bawat isa. Patuloy na biyaya at pagpapala. Tanggapin nyo ang biyaya, pagpapala na nagmumula sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kailan may hindi kanya pababayaan ni iiwan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless po. God bless. Free.